Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang ilaw sa dilim. Minsan hindi mo namamalayan, may nakabantay na pala sa'yo. Hindi para hulihin ka, kundi para bantayan ang puso mong matagal ng pagod, maging mag-isa. At minsan sa pinaka-ordinaryong lugar, makikilala mo ang isang taong hindi mo inakalang magiging simula ng isang kwentong ayaw mo nang magising. Ako si Carlo. Office boy, tahimik, ordinaryo. Yung tipong papasok, magtatrabaho, uuwi. Tapos, repeat lang bukas hanggang sa dumating siya. Si Mikey. Bagong SECU sa building namin. Una ko siyang napansin sa lobby, nakatayo lang siya. Diretso ang tindig, nakakross ang braso, matangkad, malinis tingnan, at grabe ang ngiti niya. Hindi yung pilit, hindi yung plastic, yung ngiting parang tahimik pero may dating. Good morning po, sir. Sabi niya sa akin isang umaga. Napahinto ako. Bakit parang ang init ng labi? At ang sagot ko, good morning. Simula nun, hindi na ako dumadaan sa stop, entrance. Lagi na akong sa main lobby dumadaan. Hindi dahil bawal, kundi dahil nandoon siya. Isang hapon late na ako, pawis na pawis, hingal na hingal. Pagpasok ko sa lobby, sinalubong niya ako. Overtime ka na naman, Sir Carlo. Tanong niya sabay abot ng panyo. Panyo niya. Nagtataka ako nun. Bakit parang lumambot bigla yung mundo? At ang sabi ko, salamat. Ngumiti siya. Tapos sabi pa niya, wala nga naman, ingat ka palagi. Simple lang pero doon ko unang naramdaman na may kakaiba. Makalipas ang mga araw, nasanay na akong lagi siyang hanapin sa lobby. Lagi na siyang party ng routine ko. Parang hindi nabuo yung araw ko kapag hindi ko siya nasisilayan. At doon ko naisip, bakit ganun? Bakit sa dami ng taong nadadaanan ko, siya lang ang gusto kong titigan? Makalipas ang mga araw, hindi ko na siya tinatawag sa isip ko bilang yung SECU. Si Mikey na siya. Tuwing papasok ako sa umaga, hindi na alarm clock ang gumigising sa akin, kundi yung tanong sa utak ko. Papapasukin kaya niya ulit ako? Nangiti niya. At oo, araw-araw andun siya. Nakatayo, tahimik pero laging may ngiting nakahanda para sa akin. Isang umaga, ang lakas ng ulan. Basang-basa ako at pagbaba ko ng jeep, pagpasok ko sa lobby, para akong basang sisiw. Bigla siyang lumapit. Wait lang, Sir Carlo. At ito, inabot niya sa akin ng isang maliit na bimpo galing sa locker niya. Baka magkasakit ka eh. Wika pa niya. At ito, napatingin ako sa kanya at ang sabi ko naman, bakit parang concerned ka? Nagkamot siya ng batok at ang sabi naman niya, normal lang naman yun, di ba? Hindi ko na sinabi sa kanya na hindi na siya normal para sa akin. Isang gabi, overtime na naman. Tahimik ang building. Malamig ang hallway. At pagbaba ko, andun pa rin siya sa pwesto niya. Uuwi ka na, sir? Tanong niya. Hindi pa. Tumingin siya sa relos niya tapos sa akin. Tara, kape tayo sa labas. Napatigil ako. Pwede ba yun? At itong ngumiti siya.
Break ko na eh. Kaya ito, sa convenience store sa tapat ng building, magkatabi kami. Hindi awkward, hindi pilit. Tahimik lang pero magaan. At doon ko napansin, ang bango niya, ang lambot ng tawa niya, at ang init ng presensya niya. Makalipas ang ilang linggo, hindi na ako kinakabahan tuwing nakikita ko siya. Hindi na rin ako nagtataka kung bakit gusto kong makasabay siya maglakad pa uwi. Ang hindi ko lang maamin sa sarili ko ay kung kailan siya naging mahalaga. Makalipas ng mas maraming araw, hindi ko na mabilang kung ilang beses niyang pinasaya ang umaga ko sa simpleng ngiti. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses akong nawala ng tulog kakaisip sa kanya. Hanggang dumating ang araw na hindi na kinaya ng puso ko ang katahimikan. Tahimik ang buong labi, konti lang ang tao, mahina ang ilaw. Parang ang mundo, kami na lang dalawa. Nakatayo siya sa pwesto niya at ang sabi niya, "Uwi ka na, Sir Carlo?" Ngumiti ako pero iba. "Mikey, pwede ba kitang makausap?" At eto, tumango siya kaagad. Lumabas kami sa maliit na bench sa gilid ng building. Tahimik, mahangin. At eto, hindi ako makatingin sa kanya. At ang sabi ko, may gusto akong sabihin. Okay lang. At eto, huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung kailan nag-start eh. Hindi ko alam kung bakit. Wika ako. At eto, tumingin ako sa kanya. At ang sabi ko pa, pero komportable ako eh kapag kasama ka. At eto, tahimik lang siya. At ang sabi ko pa, masaya ako eh kapag ikaw yung nakikita ko sa umaga. At hindi pa rin siya nagsasalita. Kinakabahan tuloy ako. Kaya ang sabi ko pa, I know, baka awkward, baka mali, baka... At bigla niyang pinihit ang ulo ko sa direksyon niya. Hindi sa pilitan, hindi bastos, mahinahon. At ang sabi niya, ako rin eh. Kaya ito, napatigil ako. Ha? Araw-araw kitang hinihintay pumasok. Dugtong pa niya. Hindi dahil trabaho ko, kundi dahil gusto kitang makita. At etong ngumiti siya. Hindi kami nagyakapan, hindi kami nagmadali. Nagkatabi kami sa bench. Ang balikat ko, dahan-dahang sumandal sa balikat niya. Walang salita, pero sapat na. Mula noon, hindi na kami basta office boy at secu. May tahimik na kasunduan sa pagitan namin. Na kung ano man to, hindi na ito basta kwento. Makalipas ang ilang linggo, parang wala namang nagbago. Pero ang totoo, lahat nagbago. Hindi na lang siya nakatayo sa lobby. May tao na akong hinihintay. May ngiting hinahanap. May presensyang hinahanap sa dulo ng mahabang araw. Si Mikey. Hindi kami naging kami sa salita pero sa kilos, alam naming pareho. Tuwing papasok ako, "Good morning." Sabay ngiti niya. At ang sagot ko, "Good morning." Tapos sabay kami tatawa. Minsan, inaayos niya yung ID lace ko at ang bulong niya. Tabingin na naman yan. At kahit ang maliit na bagay noon, bakit parang ang lakas ng tama sa dibdib ko? Minsan nagdadala ako ng tinapay. Sabi ko, "Inom ka muna." Bigla siyang ngumiti. "Parang tayong mag-asawa ha." Uwi ka naman niya. Nabulunan ako.
Kaya sabi ko, ano ka ba? Pero sa loob-loob ko, paano kung gusto ko? Makalipas pa ang mas mahabang panahon, nasanay na kaming sabay umuwi. Nasanay na kaming sabay naglalakad sa sidewalk. Nasanay na kaming magkwentuhan tungkol sa mababaw na bagay na sa amin malalim. Minsan napatigil siya sa paglalakad. Carlo, kung dumating yung time na kailangan kong lumipat ng duty, anong mararamdaman mo? Hindi ako agad nakasagot. Pero alam niya. Makalipas pa ang mas mahabang panahon, hindi ko na namamalayan. Sanay na ako na may kami. Hindi sa label, hindi sa salita, pero sa presensya. Isang umaga, wala si Mikey sa lobby. Tahimik ang paligid, parang may kulang. Nagtanong ako sa guard sa loob. Boy, naka-day off si Mikey ngayon? At etong umiti ako. Okay lang pala kasi ang sabi niya kahapon, bukas pahinga ako. Sa susunod na pasok ko, kwentuhan tayo ulit. Kaya ito, kinabukasan, maaga siyang dumating. May hawak siyang maliit na paper bag. Para sa'yo, wika niya. At ang tanong ko, ikaw na naman. At ang sagot naman niya, hindi. Para sa atin. At sa loob ko, 2 tinapay, 2 juice. Sure tayo? Parang ang gaan lang ng mundo. Parang sapat na. Hindi na kami nagugulat na palagi kaming magkasama. Hindi na rin namin iniintindi kung ano yung tawag sa amin. Ang mahalaga, masaya, tahimik at magaan. Isang gabi, Carlo, pwede ba kitang tanungin? At itong umiti siya. Happy ka ba? At eto, hindi na ako nag-isip. At ang sabi ko, sobra. Makalipas ang napakahabang panahon, hindi na kami nagtatago sa katahimikan. Hindi na kami palihim sa ngiti. Hindi na kami aksidente sa mga sandaling magkatabi. Isang hapon, sabay kami naglalakad pa uwi. Tahimik ang kalye, malamig ang hangin, at mainit ang pakiramdam ng kamay niyang unti-unting dumadampi sa kamay ko. Hindi niya hinihila, hindi niya dinidikit. Hinahayaan niya lang at hinahayaan ko rin. At eto huminto siya. Carlo, pwede ko bang sabihin na tayo na talaga? Hindi mo naman kailangan magtanong eh. At eto natawa siya. At doon, sa ilalim ng ilaw sa kalsada, walang palakpak, walang sigaw, walang dramatic music. May 2 taong masayang tumatawa sa gitna ng simpleng mundo. Makalipas ang panahon, hindi na siya basta SQ. At hindi na lang ako office boy. Kasi kami na. At sa bawat umaga may ngiti. Sa bawat gabi, may pahinga sa balikat ng isa't isa. May mga taong hindi dumadating para guluhin ka, kundi tahimik lang na nakaupo sa tabi mo. Hanggang sa makalimutan mo kung kailan ka naging mag-isa. At may mga pag-ibig na hindi kailangan ng sigawan, hindi kailangan ng patunay, dahil sa bawat araw na magkatabi kayo, alam mong ligtas ka. At sa mundong puno ng bantay, nakikita ko ang taong hindi lang nagbantay sa pinto, kundi sa puso. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.